Maaga pa nga lang ay may pagsugod na agad kami sa bayad dahil may mga materyales akong dapat bilhin dahil may bago na naman akong gagawing proyekto. Dali-dali nga kami sumugod dito sa hardware para bumili ng mga kawad na bibilhin ko. Bali bakapal at medyo manipis na kawad, tapos yung kawad na panali sa bulaklak na ginagamit sa Santa Cruzan. At pagkatapos nun ay lumipat agad kami sa tindahan na bibilhan ko nitong gold na spray paint dahil ito yung pinakamagandang spray paint na ginagamit ko. At napasugod nga kami din sa Socorro dahil doon sa bayan ay walang mabibilhan ng stick glue, kaya naman punta kami ng Socorro dyan. At madalian nga lang kami at pagkabalik namin sinimulan ko na agad itong gagawin ko. Alam nyo na itong gagawin ko dahil nakikita nyo naman sa thumbnail kung ano talaga itong gagawin kong ito. Kaya naman panoorin ninyo kung paano ko ginagawa itong bonggang corona na matagal ko na talagang ginagawa noon pa. Yes, opo, tama po yung narinig nyo. Gagawa po talaga ako ng corona na kalimitan ginagamit sa mga pageants, saka sa mga festival costume at kalimitan sa mga photoshoot. Ako po talaga ay gumagawa ng mga ganito noon pa. Kaya naman ito ay papakita ko po sa inyo kung paano yung proseso ng paggagawa ko ng corona. Na makapagbilog nga ako nitong makapal na kawad na sukat sakto doon sa ulo ko, ay nila ko na agad ito, gagamit yung medyo manipis na kawad para hindi na siya bumuka. Tapos itong mga pinutol-putol ko ng mga kawad ay kinakabit kong ganyan dahil paglalagyan niya ng mga perlas na magiging design ng base ng ating mismong corona. Kaya ayan, ganyan yung ginagawa ko. Tapat-tapat siya, tapos may bilang yan para saktong-sakto at pantay-pantay yung pagkakagawa natin. At pagkatapos niyan ay nilagay ko na itong mismong perlas na nabili ko sa DIY na in-order ko online, tapos nilalak-lak ko siya, tapos nilalagyan ko din siya ng kawad sa ibabaw na magsisilbing kapitan niya. At habang kinakabit ko nga itong mga perlas na ito ay naglalagay talaga ako sa mga pag-itan niya ng mga maliliit na beads na sakto lamang yung butas dito sa mismong manipis na kawad para yung magiging spacing niya, yung mga pagit-pagitan niya ay 5-5 beads yung pagitan para naman pantay-pantay yung pagkakagawa ng ating base sa pamamagitan ng mga perlas na magkakalayo sila. At inuulit-ulit ko lamang yung proseso hanggang sa mabuo ko na siya hanggang doon sa mismong dulo paikot para naman magawa na natin yung mismong base ng maayos para naman maganda siyang tingnan. Base pa lang ay bongga na din siyang tingnan. At ganito nga po yung magiging itsura niya kapag nabuo na natin yung mismong base sa pamamagitan ng paglalagay ng mga perlas. Tapos yung mismong kawad na makapal na yan na may nakita pa yung mismong kawad niya ay nilalagyan ko din niya ng mga beads. Kaya naman tinutuhog ko na agad yung mga beads, tapos iikot-ikutin natin yan itong maliliit na kawad na to na ginagamit sa mga bulaklak kapag Santa Cruzan. Bali, ang mangyayari ay igagapos natin yung mismong mga beads doon sa kawad na nakakitang-kita na yun para naman matabunan siya at maganda siyang tingnan kasi may beads tayong ilalagay. Igagapos niyan natin siya doon hanggang sa mabuo ulit natin siya paikot. Bali, igagapos natin siya na igagapos paikot ng paikot hanggang sa matapos natin siya at mabuo natin siya hanggang doon sa mismong dulo. Ganyan na magiging itsura kapag natapos na natin yung paglalagay ng beads. At pagkatapos natin gawin yung mismong base, yung bawat pag-itan ng mga perlas na yan, ilalagyan pa rin natin siya ng mga beads na tinuhog-tuhog ulit. Bali, magiging linya-linya yung pinakang beads na gagawin natin para mas maganda siyang tingnan at buong-buo siya. Katulad niyang ginagawa ko, ganyan yung proseso, paulit-ulit lang siya hanggang sa mapunan natin yung bawat patlang o yung bawat spacing sa pagitan ng mga perlas na iyon. At dumako na nga po tayo sa second layer ng mismong corona natin. Itong ginagawa kong ito, bale, yan yung magpapataas doon sa height ng mismong corona natin at magbibigay sa kanya nung pinakang design niya ng magiging structure nung pinakang base ulit natin ng ating corona. Bale, ang ginagawa ko diyan ay 5 pirasong pa-curve na ganyan na pare-pareho ng sukat. Bale, yung pinakang gitna niya mas matangkad. Tapos yung sumunod na curve sa dalawang gilid ay medyo mas mababa. Tapos yung pinakang curve na nasa dulong-dulo, ayun yung pinakamaliliit. Tapos, para mas bumuka siya, ilalagyan natin siya ng brace na ganito na pa-curve pa rin. Para naman mas bumuka yung pinakang structure ng corona niya at ganyan yung magiging itsura niya kapag nabuo na natin siya. Tapos, lalagyan natin siya ng pinakang lock. Tapos magiging ganito na yung mga itsura niya. Dire-diretso lang sa pagkakagawa kasi yan yung magbibigay ng tibay dun sa ating corona. Hanggang sa mabuo na natin siya ng ganito at lalagyan natin siya ng pinaka mga parang tore-tore na mga perlas na yan dun sa pinakang dulo. Yan yung magdadagdag ng pinakang height pa ng magiging corona natin. At ayan, medyo tapos na nga yung ating base at maganda na siyang tingnan kahit puro beads pa lang siya. At pagkatapos nating mabuo yung pinakang structure ng corona, inilalagyan ko siya ng brace na ganito na pabilog para mas ma-form yung pinakang pagka-perfect ng pagkabuka ng corona niya. Tapos gumagamit ako nitong parang metal plate na may design, tapos itong plastic shells na ito. Ito yung pagko-combine natin para magbigay ng
kagandahan at design dyan sa mismong corona natin. Ang balang ginagawa ko dyan, ini-stiklo ko siya, saka natin siya ilalak. Ini-stiklo ko muna talaga yung mga plastic na yan, saka yung mga nilalagay ko na yan para naman ikakabitan na lang o igagapos na lang ng mga nylon mamaya. Bali dyan sa video, hindi ko na napakita na nagapos ko na siya ng nylon. At ganyan yung magiging itsura niya kapag natapos na nating lagyan yung mga design. O diba, bongga? Tapos gold yung napili kong i-spray diyan para maging enchanted yung kanyang datingan. Kasi yung pinakang corona natin hindi lang pang pageant, pwede rin siyang pang festival, pwede rin siya sa mga photoshoot, lalo na kapag kailangan ng mga enchanted na costume, pwede siyang i-partner. At ganyan-ganyan nga yung naging itsura niya kapag na-sprayan na natin at napatuyo na natin. At sakto, meron ako ditong ulo ng manikin para yun yung magiging guide natin sa pagkakabit ng mga mismong mga bato-bato diyan. Bali, gumamit ako dyan nung green at silver na mga glass na bato na yan. Medyo kamahalan nga lang pero okay lang dahil maganda siyang tingnan kasi glass talaga siya. At pagkatapos nyan, ilalahokan natin siya nito mga acrylic na mga bato na to na kulay gold na magbibigay ng mas makinang na atake dito sa ating corona. Dahil pupunuin natin ng bato talaga yan, kaya kailangan paghirapan. Ginabi na nga ako diyan sa paglalagay ng bato kasi kailangan maganda talaga yung ipepresent ko sa mga nanonood sa akin at mga nagpa-follow sa akin. Kaya naman binibigyan ko talaga kayo ng magagandang content, lalo na sa paggagawa ng mga ganitong klaseng bagay para mas makita ninyo yung mga kakayanan ko at ma-impress ko kayo. Dahil isa talaga sa mga goal ko dito sa paggagawa ng mga gatong klaseng video ay ma-impress ko yung mga manonood sa akin. Kaya maraming salamat po sa mga patuloy ng sumusuporta. At sa mga makakapanood po nitong video na to, sana po suportahan nyo din po ako at huwag nyo pong kalimutang i-follow yung page ko. Thank you so much po sa inyong panonood. At ito na po yung ating final result ng ating mismong corona. Bali, 2 corona yung nagawa ko dyan. Yung silver na naandiyan sa may kabilang gilid ay matagal ko nang nagawa. Bali, sample ko na yan ng una at itong pinakang gold ang na-videohan ko talaga. O diba, napakaganda niyan tingnan kahit pa yan ay DIY at dikit-dikit lang natin yan at gawa-gawaan lang natin, pero napakaganda talaga niya at nakikita mo talaga na pinaghihirapan, pinag-e-effortan at binibigyan talaga ng time yung mga ganyang klase ng bagay. At hanggang dito na lamang po, marami pa akong gagawin. Salamat sa panonood. God bless!